Magkano yun? 170 yan. 170. Ay, yun. Ayaw 120 yan. Ay, tadinalo. Hindi 160 na yun. Maragula. Sandala, traffic, sandal. Adi, din. Ayan na. Sige. Ako may kamuti. Yan. Yan. Pagbiyan naman ang kamuti. Yan amet. Ito yung 10. Balungan Baliles? Ilan po nga ng paa? Ano kaya? Labanos gusto mo? Yes. Hindi na kamo, my friend. Magkano yung labanos? 200 my friend. Mahal. Mahal yung labanos. Ganyan, mga pwede ganyan.
Hello! So, another day, another blessing. So, ayan, mag-get ready with me lang ako din. Chika-chika. Wait lang. Like, sumabit lang. So, today, so kanina napunta kami ng palengke. Kasi every Monday is nag-aano kami. Ang aking Diyosawa. Mamalengke kami for 2 week. Tapos, actually dapat magpaparehistro ako ng scooter tsaka ng sasakyan ngayon. Kaso, holiday pala. Bakit holiday? Dito sa amin sa Pampanga. June 15, 1991, nung pumutok yung Mount Pinatubo. So, ilang years na rin, no? Ilan at taon ako noon? 7 years old ata ako o 8? Hindi. 5. Ay, hindi. 8 years old yata. 1991. 3, 4, 5, 6, 7, 8 years old ako. Tanda ko. So, 8 years old ako nung pumutok yung Pinatubo. So, iba pa yung malakas na lindol nun, no? Iba pa yun. 1990 yata yun. 1990 yata yung malakas na lindol. So, 1991, June 15, 1991 yung Mount Pinatubo. So, experience ko. Story time muna tayo habang nag-get ready. So, experience ko nung bata ako, nung pumutok yung Mount Pinatubo, June 15, 1991. 11:30 ng hapon, nanonood ako ng nanonood ako ng Bugs Bunny, 11:30. So, umuulan na nun. Medyo madilim na ng konti. Parang kulimlim. So, tapos, may naaamoy na kami. Parang iba yung amoy. So, paglabas namin, umuulan na lang. Yung ulan, halo ng abo. Iba na yung kulay ng iba na yung kulay ng tubig. Kasi may bagyo nun. So, sumabay yung bagyo. So, syempre feeling namin, ganun lang yun, no? Hindi pa nagtatapos doon. Bandang lunch time, mga 12:30, ganun, or 12. Kasi Itbulaga pa nun nanood ako ng Itbulaga. So, nung pagka 12 o'clock, biglang namatay na yung power. Then, sobrang dilim na kasi pumutok na yung Pinatubo, no? So, yung pagputok niyang nun, yun, sobrang lakas na. So, yung hapon din yun, hapon na hapon, lunchtime, sobrang dilim, parang gabi, promise, parang gabi. Tapos, oras-oras yung lindol. Lumayanig talaga yung, pero hindi masyadong malakas. Yanig talaga yung ganun. Parang intensity 2 lang or 3. Ganun lang yung lakas niya. Pero oras-oras yun. Oras-oras yung pagyanig ng lupa. So that time, umuulan na ng buhangin, mga bato, naririnig na namin sa bubong. Kasi talagang paingay. Sa daan, yung mga tao talagang sumisigaw namin. Nandiyan na yung lakar, ganyan. So, yung mga ibang kapitbahay namin, yung ibang kapitbahay namin, sa amin, nagpunta dito sa amin, yung mga walang second floor, mga katabing bahay namin dyan, kasi marami din mga, so nagpunta sila sa amin. So that time wala pa kaming lunch, kasi nga nung lunch na yun, biglang bumilim. Hapon na yun, lunch time yun, so di pa kami nakakain. So di pa sila nakapagluto.
So, buti na lang yung sa harap namin dito sa bakery. Pwede kami bumili. So, nakabili kami ng tinapay at sardinas. So, yun yung kinakain namin. Pero di ako makakain nun kasi nga, nakakatakot. As in, parang end of the world. Ganun yung atake. Tapos narinig ko sa, bumungaw ako dun sa pinto namin dito sa likod. Narinig ko yung mga bato. Tapos, may sumisigaw pa nga dyan noon. Nandiyan na yung laba, nandiyan na yung laba. Nandiyan na yung lakar, nandiyan na yung lakar. Sabi nilang gano'n. So, yung mga kasama namin sa bahay, yung mga kapitbahay namin, nakibikas noon. Umalis sila, nag-evacuate. So, may mga sasakyan kasing dumadaan na ano, nakisabay sila, tsaka yung mga tao, kasi umaalis na dito. Siguro napanood niyo rin sa balita nun na yung mga ibang tao, kahit umuulan ng buhangin, yung mga bato, mga abo, lumabas sila sa ano nila. Kaya kami noon, nung buhay pa yung lolo ko, yung tsaka yung lola ko, ay father ko, di kami umalis. Kasi may second floor nga daw yung bahay, tapos matibay din yung bahay. So, nung araw na yun, hindi kami umalis. Umalis kami nung nag-umaga na. Nung mag-umaga na kasi, medyo makulimlim pa nga nun, medyo may ulat-ulat pa. Pero wala nang buha, hindi nang ng buhangin. Tapos, nag-evacuate din kami nun. So, sumakay kami ng truck ng, I remember, truck ng ano yun, truck ng asukal. Kasi naktin namin, papunta ng Baguio. So, yung Abacan Bridge, yung river, yung bridge dun sa papunta ng Balibago. Sa mga nakakaalam, tara dito sa Pampanga. Nasira yun. Hindi ganun dati yun yung bridge na ganun. Pag ganun siya ngayon pag ganun siya. Dati diretso yun. Nasira siya dahil sa lahar. Tsaka, so yun, nag-evacuate kami sa Baguio. So, 1 month kami sa Baguio. 1 month kami sa Baguio. Tapos, pag-uwi namin, yung buhangin talagang ang taas. Taas ng daan. Puno ng buhangin yan sa daan namin. Tapos yung mga bubong, pinalinis yan kasi baka mag-collapse kung masira yung mga bubong. So, pinalinis. So, matagal din bago bumangon yung Angeles din, yung Pampanga. Kasi ang daming na, sa mga Sapora, daming mga bahay na nasira, dahil dinaanan yun ng lahar, sobra grabe. Ang hirap ng pinagdaanan din namin yun. So, tagal din bago bumangon yung Angeles na yung Pampanga. So, siguro hanggang dito na lang muna. Tapos na ako get ready with me. So, bukas naman ulit. Thank you so much sa panonood. God bless po sa inyo. Follow nyo ko ha. Follow nyo ko. Dito sa TikTok din sa aking YouTube account. Yun lang yung ko. Sa FB sa Blue App kasi medyo ayoko doon. Medyo toxic doon. Dito lang nag-enjoy. Thank you so much. God bless po sa inyo lahat. Babush! So, showpiece ko to.